Customer natin, tinakasan tayo, almost 15 minutes na. Saan kaya dito bahay nun? Eugene po, ang sangkas po, angkas. Eugene po. Naku, wala pang tao. Takasan pa ng customer. Pagka-drop ko lang kanina dun sa tindahan, hindi ko na napansin kung saan umakyat eh. May kinausap dito yung tindera eh. Hayop na customer yan. Abala, pinunta na ako ng customer ko guys. Ma'am, walang nasagot doon sa taas. Wala na yan, di ka nababayaran mo kung di ka niya sinasagot. Bubutoy na yun. Ay tayo dyan. Mahal ang gas, tapos yan yung ginagawa, no? Wala ka magawa. Balikan mo na lang siya kung may bayad ka mamaya. Naku ma'am, hindi, taga-ano ako ma'am, Laguna pa ako eh. Atay. Kaya lang naman ako kumuha dito kasi pababa na ako ma'am, pauwi na ako ng Laguna. Kaya ako siya tinanggap. Wala eh. Di ko rin akalain na gawin niya yan. Baka nakatulog na siya. Ay, imposible. Sino mo bayaran ka eh? Imposible, Nisto. Di naman lasing. Alam niyo po ba yung kwarto kasi ma'am, kung ano ma'am, i-report ko na lang din kasi pag magpapaano ako eh. Kasi mahirap naman po kasi mag-report at hindi naman po yung address na nakalagay. Kaya na, hindi ko rin alam kung anong unit siya dyan, pero dyan saan nakatira. Hindi ko alam kung anong unit siya. Alam ko naman yung ano mo yung pangalan niya. Iba po yung pangalan na ano, ang sinabi niya po sa akin, yung nag-book daw sa kanya dito, hindi daw po siya, kaibigan daw niya. Ay, yung kaibigan niya ang anuhin mo. Ngayon po, tinatawagan ko kasi pinick up ko lang siya along the highway lang po, hindi po siya bahay eh. Nasa kalsada lang po siya. Hindi po mismo bahay yung pinag-pick upan po eh. Ay, yung nag-book sa kanya, yun ang anuhan mo. Patawagin na kaibigan ka mo niya. Kasi yun ang may address. Opo, yun din po. Ang problema po kasi, tinatawagan ko, hindi na rin po ako sinasagot. Ay, mamaya, tawagan mo na mga napindot mo. Yun lang yun. Ay, hindi ka pa inano. Wala nang balak yan bumaba. Pag ganyan. Alam naman niyang nag-antay ka. Napaka ano naman niya. Sa mahal ng ano ngayon. Opo, yung gasolina po, lahi po ng pinanggalingan. Yung customer ko kasi nag-aantay na. I-report ko na lang yan sa ano. Tapos yung kaibigan niya nag-book, yun na lang i-ano mo, tawagan mo. Sige. Wala nang balak yan bumaba siguro. Wala na, kanina pa dapat kung bumaba yan. Kung aakyat ka, ilang akbang lang na ano. Sige po. Kaibigan na lang yung tawagan. Ayun. Ayun, hindi na tayo binaba guys. Hindi na nagbayad ng ano. Hindi na nagbayad ng pamasahe. Aray. So ayun, ang nangyari, tumawag na lang tayo sa support ng angkas para i-report na lang yon. Since ayaw niya rin sagutin yung mga tawag ko at saka text ko. Maging aware kayo sa mga ganitong pasahero na madaming modus. Sabihin, ay kuya, wait lang, kuha mo ng pambayad, ganito, ganyan. Dapat, pag sinabi nilang ganon, maging lesson sa inyo na sundan nyo, no? Tingnan nyo kung saan siya pupunta para alam nyo kung saan nyo siya hahabulin. Kasi nangyari sa akin kanina, sa may tindahan lang siya nagbababa, then sa unahan ng konti, nandun yung apartment niya. So hindi ko alam kung first floor or second floor at saka kung anong pinto siya pumasok. Basta sabi niya, wait lang kuya, kukuha lang ako ng pambayad kasi akala ko bayad na. Then after nun, mga 5 minutes, hindi na siya lumalabas. So kinakabahan na ako. Kasi napaka-imposible naman na abuti ka ng 5 minutes para kumuha lang ng pera. So ayan, maging aware kayo. Kasi na-pick up ko lang siya sa may along the highway ng Fairview. Pababa siya ng Quezon City. So ride safe sa lahat ng mga buwabiyahe lalo sa mga panggabi.